Kumpirmado na po na itong si Jerick Ahanmisi ay gusto nang makuha ng San Miguel Beer at malamang bago mag-umpisa ang Governors Cup ay ititrade na ang nasabing player dito sa kampo ng Beermen. Ayon sa mga lumalabas na mga reports ngayon mula sa mga insiders ng SMC, sa ganda raw ng nilalaro ngayon ni Jerick Ahanmisi ay mukhang interesado na talaga ang San Miguel na makuha ito dahil gusto nilang madagdagan ng isa pang outside scorer. Posible daw na baka ibigay ng San Miguel na kapalit itong si Chris Miller at si Wami Tiongson dito sa Terra Firma. Isa lamang yan ang San Miguel dito sa mga teams na interesado raw kumuha dito kay Jerick Ahanmisi. Dahil ayon sa mga reports, mukhang maski raw itong ibang mga teams kagaya ng Phoenix Fuel Masters at Converge Fiber Xers ay interesado. Pero syempre merong inside track o nakalalamang itong San Miguel Beer dahil ang Terra Firma ay farm team ng SMB. Kaya nga marami naniniwala talaga na itong si Ahanmisi ay mapupunta na dito sa San Miguel. Sa totoo lang, hindi lang si Jerick ang napapabalitang malilipat dito sa San Miguel. Dahil merong mga balita na baka pati itong si Maverick Ahanmisi, yung kanyang kapatid, ay malipat din dito sa SMB. Dahil itong si Maverick Ahanmisi ay isang point guard na po pwedeng magamit ng San Miguel, lalo na at nakita natin na nagkakaroon sila ng problema sa rotation na iyan. Ito kasi napansin ng San Miguel, no? Nagbago na yung game sa PBA kung saan naging very important na yung 3-point shooting. At syempre kung meron kang big man na katulad ni Junmar Fajardo, kinakailangan talaga nila ng isang player na ganyan maglaro. Kaya sa tingin ko yan ang dahilan kung bakit itong San Miguel Beermen ngayon ay interesado ng makuha itong si Jerick Ahanmisi mula dito sa Terra Firma Jeep. Kaya credit naman kay Jerick kahit nung na-trade siya sa Magnolia, pinaganda niya ang laro niya sa Terra Firma at ngayon, yan ang dahilan kung ba't maraming mga teams ang interesado na makuha yung kanyang serbisyo at magamit na dito sa PBA. Merong mga kumakalat ngayong balita na ito raw Phoenix coach na si Charles Chu ay baka palitan ni Aldin Ayo. Medyo nakakagulat ito dahil sa totoo lang maraming at sambot-sambit mga balita ang lumalabas ngayon. Actually, yung balitang si Charles Chu ay hindi magtatagal sa Phoenix ay hindi na bago dahil kung inyo maaalala, meron ding balita noon na itong si Charles Chu baka lumipat sa Titan Ultra. Kasi ang balita nga, yung daw Strong Group Athletics, magiging isang financial backer ng Phoenix ng Titan Ultra at baka dalhin itong si Charles Chu dahil alam naman natin may connection talaga itong si Charles Chu at ang SGA. So baka sakali ganun nga mangyari at mapunta itong si Charles Chu sa Titan Ultra. So if ever totoong matatanggal ito sa Phoenix, hindi na ako magtataka dyan. Ngayon, kung si Aldin Ayo naman ang ilalagay dito sa Phoenix Fuel Masters, tignan natin kung anong magiging resulta nito. Medyo naging questionable yung mga trades na ginawa ni Aldin Ayo nung siya ay coach nitong Converge, no? Tinanggal niya to sila Robbie Herndon, si Abu Tratter at yung iba pang mga players nitong Converge. At medyo bangit yung record nila nung natalo nung pag-alis nito si Ayo mula sa Fiber Xers. Pero baka dito sa Phoenix magbago ng sitwasyon. Yun nga lang, sayang din kung maaalis itong si Charles Chu dito sa Phoenix Fuel Masters dahil maganda naman yung naging record niya. First conference pa lang niya sa Phoenix, nakapasok agad sila sa playoffs. At yun naman talaga ang goal ng kanilang team. Kaya nga sabi ng iba, sayang talaga kung maaalis ito. Pero may mga balita kasi na baka daw magkaroon ng shake-up sa management ng Phoenix at baka itong si Charles Chu kasama nga doon sa mga maaalis dyan. So, ang magiging sitwasyon na lang dito, abangan natin kung magkakaroon nga ng pagbabago dito sa Phoenix at sa Titan Ultra. At kung mangyari yan, medyo malaking balita kung dalawang PBA coaches ang papabalitan ngayon dito sa liga. Ang isa pang mababalita natin, ito raw Meralco Bolts ngayon ay magkakaroon ng revamp. Sinabi na ni Nenad Vucinic na hindi sila natuwa dito sa naging performance ng Meralco at ang nagsimula nung katapusan ng Meralco ay nung natalo sila sa TNT nang walang import. Ang nangyari, nagpalit sila, pinalitan nila of course itong si Marvin Jones, pinalitan ni Patrick Gardner at ang naging resulta, natalo sila sa tropa. Ngayon, dito natin makikita talaga kung ano ang mangyayari dito sa TNT tropa ngayon kung saka-saka orada dito sa Meralco Bolts. Kung anong revamp ang magaganap, kung sino-sino ba yung mga matatanggal na mga players at sino naman yung papasok na bago. Ang makukumpirma lang natin, hindi yung nagustuhan ng management yung maagang exit nitong Meralco Bolts at sa tingin nila mas magiging maganda pa dapat ang laro nito kung naging maayos lamang yung paghanda nila dito. Kaya nga sa tingin ko magiging isa to sa mga kaabang-abang na sitwasyon
dito sa PBA kung sakasakali nga na itong si Coach Luigi Trillo at Consultant Nenad Vucinic ay gagawa ng hakbang para mabago to. Pero tignan natin kung ano ang gagawin nga nila kung sakasakali. At sa tingin ko naman, magiging maganda to para dito sa PBA kung lumakas itong Meralco. Kabilang doon sa mga players na posible raw matrade ay itong sila Raymond Almasan, si Brandon Bates, si Alain Maliksi at itong si Aaron Black. So maraming mga pwedeng magbago dito sa Meralco Bulls, lalo na at nakikita natin na magiging isa to doon sa mga teams na aabangan talaga ng marami. Lalo na at marami naman tayong masasabi talaga na magiging magandang resulta para dito sa Meralco kung sakasakali nga na mabago nila yung kanilang standing. So, pinakailangan ng revamp dito sa Meralco at wala naman tayong duda na iyan ay gagawin talaga ng management para maging mas malakas sila sa darating na Governors Cup dito sa PBA. Ang Barangay Ginebra ngayon ay nagre-ready na dito sa kanilang magiging final series kontra TNT. At wag na tayong magulat kung hahabol ng trade ang Gene Kings. Mukhang kinakailangan daw ng Barangay Ginebra na magdagdag ng isa pang scorer, lalo na't hindi pa natin alam kung kailan makababalik itong si Jason David. At si Jason David, ang tagal na nung injury nito. At in fairness, maganda naman ang nilalaro ng Ginebra. Pero in the future, gusto raw ng Gene Kings na makakuha ang isa pang scorer na po pwede nilang magamit para makatulong dito sa kanilang rotation. At kung kinakailangan nga ay wingman ang kukunin ng Ginebra, po pwede silang kumuha sa pamamagitan ng trade o kaya naman sa draft. Although yung draft pick kasi ng Ginebra na nanggaling sa Terra Firma Jeep, ang gusto ni Coach Timco na magamit yan para makakuha ng big man katulad ni Michael Phillips. Ngayon, kung makaka-acquire po sila ng isa pang scorer na pwedeng pumalit sa pwesto ni Jason David, nabayan ay gagawin na talaga nitong Barangay Ginebra. At sa tingin ko, magiging isa yan dito sa mga major factors na pag-aaralan ng Gene Kings dating dito sa pagpapalakas ng kanilang lineup. Kaya sa tingin ko, isa to sa aabangan natin dito sa Ginebra kung paano nila gagawin yung pagbabago dito sa kanilang roster para mapakita na sila talaga ay ready na dito sa mga susunod pang conferences. Kabilang doon sa mga wingmen na gusto raw na makuha ng Ginebra, ito si Richie Rivero. At of course, alam natin na itong si Jason Brickman, well, hindi siya wingman pero interesado din daw Ginebra na makuha to. Pero ang pinaka-target daw nila ay itong si Richie Rivero ng Phoenix Fuel Masters at si Shawnee Winston ng NLEX Road Warriors. In any case, sa ngayon malakas na yung lineup ng Ginebra, so sa tingin ko hindi nila magiging priority muna yung mga trade at ang gusto nila masiguro na magiging mas maganda yung kanilang resulta dito sa finals. At kung mag-champion, baka hindi muna sila gumawa ng trade at hindi gagalawin yung lineup. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Anthony Alon, si Michael D, si Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, si Enju, si Katsakino Dukusin, Malyari Mascarillas, Jonel Alagon, si Mon de Guzman, si Romeo Conchada, Ronald Barbosidad, Edwin Carmona Jr. at ang iba pa.